Mayong adlaw mga ka-dear friends. Kininawsab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Lain na sad nga istorya nga itong idalit kaninyo. Pero apasumpay kini sa istorya ni Clark. I Love Taiwan. Sa atong mga kaigsunan nga wa pa kapaminaw sa part 1 sa istorya ni Clark, i-search lang ninyo sa to ang YouTube channel. And don't forget, kung bisita pa lang mo, please subscribe to ang YouTube channel. Click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga pinada sa tuang mga subscribers. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo og sa mga listeners and followers sa imong YouTube channel. Ako day si Clark, katong lalaki nga usa ka OFW sa Taiwan nga nagpada og istorya nga naguluhan nga love me or hate me. Sa gikaingon ko na nga katong akong unang istorya, part 1 lang kato, about lang to sa akong kuya Nathan ug sa iyahang late wife nga si Marie. Mga ipon kong pasalamat sa mga ni-view ug naminaw sa akong istorya. I've read all the comments. Dunay bad, dunay good. Doon na po'y inspiring ug doon na po'y nagpaabot sa part 2. Here it is, the part 2 sa akong istorya nga nag-focus sa akong love life. Speaking of love life, I'm not sure asa ko magsugod since wa na ko makonsider si Ana nga love of my life. Si Ana nga mao'y nagpaila-ila nako sa akong grupo sa una nga matawag og barkada nako. Pero ay kay giunay ko nila. Giunay nila ang akong pamilya. Sila ang nagkutlo sa kinabuhi sa wife sa akong kuya Nathan. Si kuya Nathan sab, ako ang gibasol og hatod karon wa na ko niya ilha nga igsuon. Life is tough, Papa Joe, especially nga nakadri sa Taiwan. Unya nga ako mga kauban kada Pasko o New Year inigpatakyod sa alas 12 sa tungang gabi mag-iyahay og tawganay silang pamilya sa Pilipinas para mo greet og Merry Christmas or Happy New Year. Pero ako, wa ko'y katawgan. Wa ko'y katawgan nga pamilya tungod kay wa ko'y pamilya. Bisan og friends, wala pud. Ang bugtong tao nga concerned nako nga nag-isip nako nga friend or more than friend kay si Ana. Si Ana lang. Pero di ko ganahan niya. Bati kayo ang among relasyon. Nagsugod sa bati. Bati pod ang nagsunod nga mga pangitabo mo nga bisag unsaon. Di na ko siya makatunan nga higugmaon. Makainom pa ko sa una namang panagkita ni Ana sa usa ka bar. I was 17 years old ug mo pay pagsugod nako og bisyo-bisyo. Naginusara ko nga niadto sa kaimnanan dihang niduol na ako ang usa ka babae nga nagsigig paso sa iyang baba sa gitabako niya nga vape. Guwapa siya, walay question. Taas og ilong, dark skin, murag Meksikana ang beauty. Pero ang gisuot nga sinina, backless. Unya ang baba nagaso-aso sa iyang gisigian og hit-hit nga vape. Liberated gud siya nga klase nga pagkababae. Nismile siya og nakigilailan nako. Ako po nga medyo nakainom na o baguhan pa lang sa nightlife ni tubay ko niya. Kay why not? She's hot, sexy pag yun. Unya, na-imagine na yun nako nga nami imabaw sa kama kundi nagbugno ang leon ug ang karnero. Pero wala pa ito naitabo niya itong gabi una. Kay si Kuya Nathan, ang akong only brother, sigig tawag. Wa ko lang iug tawag kundi ko kumuli, iya kong apason o guyuron papauli. Basta si Kuya Nathan nagani ang muhatag og ultimatum mahadlok gyud ko. Di ko gusto nga masuko siya nako. Though kabaw ko ug saon paglambing ug pagulog-ulog nagsalig manggug ko. So sa kalambing lang nako sa kong kuya malukmay dayon siya. Nibarug ko sa ako ang gilingkuran para mupauli na. Naglakaw ko paingon sa jeepney stop. Mga alauna pa lang to sa kadlawon, sayo pa kaayo pero si kuya papulion ako. May na lang, kaya pa yung mga pipila ka mga jeep nga nangagi. Wala ko'y kwarta pang taxi. Nahurot na sa ginom nga unom ka butilyang beer. Nakali ko sa diyang nakabantay ko nga nisunod di ay nako ang babae sa imnanan. Wala pa ko ni mo tagai sa imong number, Clark. Matod pa ni Ana. Wala ra ba ko ka-memorize akong number? Imong number na lang bi, pangiyuan ko na. Tubag pa nako niya. Nikuha og ballpen si Ana sa iyang bag. Unya gisuwat sa akong bukton ang iyahang number. Ayaw si kaligo ha kundi pa nimo na masave akong number ha. Lambing pa niya nga sulti nako.
Pagagi sa jeep paingon sa kuang nga ruta ni sakay ko og gibiyaan na nako si Ana nga nagbarog ra gihapon sa sidewalk. Sige lang gihapon og bulhot sa aso sa iyang vape. Nakauli ko sa mua niya itong gabiuna og as usual gikasaban ko sa kong kuya. Pero ako lang siyang gihag na okay na dayon siya. Pagkaugma nakamata ko nga diha suwat sa kong bukton ang cellphone number ni Ana. Gidali na kong save sa akong cellphone sa dili pa ma-erase. Gisave lang ako ang iyang phone number pero wa gyud ako intensyon nga mo text niya. Kaya di nako type ang sama niya nga babae nga pila na lalaki ang nangagi niya. Pero paglabay sa pila ka adlaw na board ko o kinahanglan ko og diversion mo nga giteksan ako si Ana nga paspas pa sa alas 4 nga nakareply. Nganong karon pa man ka ni text, pangutana pa ni Ana nako. Pero akong tubag, free ka, magkita ta. Ug mo to Papa Joe. Nagkita mi ni Ana diretso day mi og lodge. As expected, puwerte ka wild ni Ana sa kama. Murag gutom nga karniro. Dito na pod nako nahibaw-an nga mas maguwang kaayo siya edad nako. 17 lang ko niya tuog siya 25 years old na. No strings attached ang among relasyon ni Ana. Fling-fling lang ang among tawag niya. Ug wa na dugay gidala ko ni Ana sa hideout sa iyang mga barkada. Ang iyang grupo nga gipanguluhan ni Mitoy nga usa ka drug user ug pusher pagyud. Makaingon ko nga bad influence nako si Ana kay mo gamit po siya og drugas. Siya sigig agni nako nga musuway og drugs pero wagi ko nagpada. Hinuon nakaton ko panigarilyo og nisamot ang akong pagkapalainom. Maoy hinungdan nga sigian ko kasaba ni kuya. Iya pa kong gipramisan nga palitan og motor sa akong 18th birthday basta magbinutan ko o dili na magbarkada. Mo-focus na lang kuno ko sa akong studies. I tried nga di makikita sa mga barkada pero nahook na gyud ko. Labi na og si Ana ang mutawag nako. Unya hidlawon na sab ko sa among buhaton nga linapaay sa leyon og karniro. Mao nang gani naanda namo nga nakita sa barkada sa hideout namo naka-reserve na ang room para sa among duha. Para sa among privacy. Inig kahuman manggawas dayon mi sa sala og mutipon sa grupo. The rest is history. Nakibaw na mo sa nitabo nga ang akong grupo mao ray nitulis og nipatay kang Marie nga wife sa kong kuya Nathan. Nasuko pagtaman si kuya nako. Wa na ko niya ilha nga igsuon pa. Nibalik gyud siya sa abroad sa laing nasod nga wa na makikistorya nako. Giputol na kuno niya ang among pagkamanag-igsuon. Gi-cut off na tanan ni Kuya Nathan ang tanang connections na mo isip manag-igsuon. Lakip na ang allowance. Pero may na lang, kay wa ko niya palayasa sa mong balay tungod sa usa ka rason. Nga doon ako'y right nga mapuyo sa mua. Kay kabili ni sa mong ginikanan ang balay. Pero maulagi na, wa ko'y kwarta. First week wala pa ko nagutmi. Kay doon na pa may ko'y madawdaw nga mga stock nga groceries sa storage cabinet o sa muang refrigerator. Pero pagkasunod semana nagkahinay-hinay nagkahurot ang akong supply. Hangtod, wa na ko'y makaon. Okay raman sab. Kaya kung wa ko'y kaon, mas dali ko nga mamatay. Yes, gusto na kong tapuso ng akong kinabuhi, Papa Joe. Usa ka adlaw niyan to, naghigot kog PC sa kong liog pero wa na dayon ang akong paghikog kay niabot si Ana. Noon sa mga Clark, magpakamatay ka, mo give up ka, di ka mo fight, matod pa niya nako. Igor na ako siya katauan nga pinainsulto ang tono. Ang nagsulti baya, murag perfect, basi nakalimot ka nga ikay nagtukmod na ako nga masulsin yung grupo. Ikaw magani nagtudlo na kong bisyo. Kung doon na may basulon aning tanan, walain ikaw uy Ana. Bisag kung saan na itong basol, Clark, dili na mabalik, di na mabuhi ang imuhang ate Marie. Kitang duha, parehot ang inosente. O mati kasayuran sa krimen mo nga, di ko siguro, dili sad siguro na to silutan pagtama ng atong kaugalingon. Uy, mang-move on ta Clark. Sugod tag bagong kinabuhi. Matod pa niya na ako. Pero ako siya nga gisinghagan. Ikaw rin mo buon dito kung gusto ka. Kay, dili man mo igsuon na nasuko o ni-disown ni mo. Ako amang brother nga mo'y bugtong pamilya nako. Nako pa, nga dang hilak pa, Papa Joe. Wa na ko mapugni nga nagsagol nga emosyon nga akong gitigom. Gubot na kayo nga akong nahuna. Wa na ko masayod kung saon ako pagpadayon ang pagpakabuhi. Bati ang akong treatment kang Ana. Kada duaw niya, ako siyang hinginlan pero mubalik lang gihapon.
magdala og pagkaon, iya kong pugson sa pagkaon. Sudli na imong tiyan ni mo Clark ko, hinggupan niyang sabaw, matod pa niya nako. Magpadili-dili ko nga mukaon pa badyo pero inigtalikod niya. Akong kanon ang pagkaon nga iyang gidala. Kay kung ang akong tiyan na ang mudiman og kaon tungod sa kagutom, lisod og balibaran, labi na naa ang pagkaon sa mong atubangan. Dili lang kay kutob sa pagkaon ang akong gikaon, hasta nasab si Ana, kay lagi, naana sa akong atubangan, mutapan siya higdaan nako, unya lalaki ko, nga di na makalikay. 7 ka buwan na ang nilabay diyang medyo okay namin ni Ana. Dili namin mag-away. Dili na nako siya singka-singkaan pirmi. Technically, nag-live-in namin Papa Joe. But still, wag yapon ko ma-inlove niya. Nalay siya sa akong tupad. Nagatiman nako, nagatiman sa balay nga sama sa akong asawa. Usa ka gabi niya na mention niya nako nga doon na daw siya nahibawaan nga hiring sa Taiwan. Okay na daw bisan og second year college. Gi-convince ko niya nga mga apply Papa Joe. Trust me Clark, gikan ako dito sa Taiwan. Malingaw lagi ka. Daghan kay kalingawan dito. Matod pa ni Ana. Ex-Taiwan na pud si Ana. Gipasalig yun niya nako nga nindot kuno kaayo ang Taiwan. Makalimot ka sa imong problema. So mao to Papa Joe na convince ko niya og ni-apply ko og nadawat ko. Si Ana ang nibayad sa akong placement fee. Nag-loan siya sa lending para ibayad. Gibuhat niya kini bisan wa ko ni promise nga bayran ako siya kung makalarga nako. Siya pa gani ang nihatod nako sa airport. Ang pingi imong kaugalingon Clark dito sa Taiwan ha. Okay ra gyud kaayo ka nga mag-enjoy to the max basta mo follow lang ka sa rules dito. Ngadto tanan kay labi na sa inyong dormitory. Matod pa niya nako. Pila ra may istorya nakaabot og Taiwan sa Taichung, ang akong company. Dito na ko napamatud-i nga tinuod ang gisulti ni Ana. Enjoy tinuod kaayo nga murag bakasyonista lang ka dito. Di man gud lisod ang work sa electronics operator. Dagan kag mga maamigo nga mga Chekwa or mga Taiwanese nga mga buutan kayo. Mga Pinoy sad, daghan pod kung nasuod sa mong dormitory. Kay dako kayo nga mong dorm nga puros Pinoy ang nagstay. Nasuod na pod nako ang akong mga roommates. Mura namig usa ka pamilya dito. Labi na sa akong room nga doon ako'y kauban nga siyam ka Pinoy. Ako ang ikanapo sa room. Literally nakita kong pamilya pinaagi sa akong mga roommates. Pero lahi ra gyud og wa ko kasabot sa akong gibati. Mura kog happy pero dili happy. I can still feel the emptiness. Di po na ko malikayan nga masuya ko nila. Kay doon na sila'y katawgan nga pamilya sa Pilipinas. Ako Papa Joe, doon ako'y cellphone. Doon ako'y load pero wa ko'y tawgan. Wa na ko gi-consider nga family si Ana. Maong di ko manawag niya. Sige siya text na ako pero di ko mo reply. Hapit ako magtuig sa Taiwan niyan to. Buwan sa December og busy kay ang tibuok dormitory. Pag-decorate sa mga Christmas lanterns. Kada room panindotay og decoration kay contest di ay kini. Kung kisay pinakanindot og Christmas decoration, doon ay premyo. Niabot ang Christmas Eve, December 24 sa gabi, 40 ka aligre sa dormitory kay open house. Meaning allowed ang mga lalaki nga makasud sa mga rooms sa mga babae. Diri ra magud sa amuang dorm, mahigpit o pinagbawal gyud nga musud ang lalaki sa dorm sa babae ug babae sa mga lalaki. Though sa usa ra mi ka building pero dunay CCTV, ang mga hallways o mga staircase. Kung mo disobey ka sa rules, maripat ka o repatriation, kundiin papulion ka sa Pilipinas. Sud sa katuig, duha ka adlaw ra gyud ang gialaw nga gihatagan og freedom ang both lalaki ug babae nga magka-roam around sa tibok building. Ang Christmas ug New Year's Eve lang. Alas 7 pa lang sa gabi, nagsugod na kog inom ug wala ko'y pakialam sa ilang mga events. Nga nagsayaw-sayaw sa contest, caroling contest ug uban pa. Gusto na kong lumsa ng akong kagalingon para makalimot ko sa akong kuya. Basta mga okasyon nga sama sa Christmas ug New Year o saragyod ang ako may numduman. Mga puros mga happy moments na mo sa akong kuya Nathan. Pagpatak og alas 11:30 sa gabi, nagsugod na og pabuto sa mga fireworks dito. Dito na po sa mga building. Unya, ang mga tao na kung makitaan naa sa ilahang phone, dunay mga kaistorya. Gitawagan nila ilang pamilya sa Pilipinas para mo greet og Christmas.
Hubog na ko niya to pero di pagyud grabe kahubog. Kay taas na kayo ang akong dosage sa alkohol. Di ko basta-basta matumba dayon basta inom lang ang hisutan. Samtang nagsihog tanaw sa mga tao nga happy kayo nga nakiistorya sa ilahang pamilya sa Pilipinas. Nakaunahon ako nga tawagan ako si Ana. Hello Clark, Merry Christmas. Mahayo kay nakaunahon na kag tawag na ako. Kumusta diha? Excited ug malipayon kayo ang tingog ni Ana. Aw di tugnaw kayo. Tugnaw kay diri oy. Nanawag lang ko nimo kay nagpahibaw lang ko nga nagpadana day ko sa imong bank account para bayad na ako karong buwana. Tubag ko pa nga to niya. Wa ko mo greet niya og Merry Christmas. Dagan pa siya gisulti na ako pero wa na ko madugay o pakistorya niya. Akong gi-off ang phone. Bisan di ko magkontakan kang Ana pero sige ko bayad sa iyang loan para sa placement fee. Nako, bisan wa siya maningil. Pero mo bayad gyud ko kay ako tong utang nga dapat na kong bayaran. Human akong off sa akong cellphone, gitiwas na kong inom mga akong tagay. Dagan kay kong ilimdon nga makahubog, unlimited good, mo nga nagtagbaw ko kay kausaran ni Mitabo, ang Pasko so sa katuig. Lapas na alas 12, niyanto hubog na kay ko nga mura na kong zombie nga naglakaw-lakaw ug bisan asan lang kong nga room maabot. Mga rooms sa mga babae kay gusto na kong suliton ang time nga pwedeng makasud ang boy sa room sa mga girls. Ang babae pod game kayo nga mapadayon na ako. Kay halos tanan nakainom naman bisan mga babae manginom sab kay lagi tagsara mahitabo. Kada room nga akong sudlan tagayan kog inom ug ako sang respetaran kay offer baya. Hangtod nga bisag unsa nako ka ligon sa tagay na igugid ko. Wa na ko kabalik sa akong room sa mga lalaki. Naghigda na lang ko sa hallway gawa sa room sa mga babae. Nakamata lang ko diyang nanipukaw na kong babae. Si Marian ang nagpukaw na ko. Mata na kay hapit na ba time? Ma-expire na ba ang Freedom Day? Ma-technical niya ka? Matod pa niya. Buntag naman di ay kay hayag naman ang palibot. Thanks Marian ha. Tubag ko pa nga to niya. Ni-smile si Marian og nilakra ang lawom kanyang kandiis. Kailari ka na ako Clark? Pakyut pa niya nga pangutanan na ako. Uy, kailam gani ka na ako. Tubag ko pa, dahil nagdali og naog sa hagdanan balik sa room sa mga lalaki. May na lang kay night shift ko niya to. Wa ko'y duty kay sakit kay akong ulo tungod sa hangover. Nagsagol naman gud ang akong inom o gilaliman ka nga tanang mutunol na kog tagay akong imnon. Sa kalit lang ni Santop sa kung nahuna si Marian. Dili kay siya gwapa, pero cute, pitit, laom og kandiis o niya morena ang pagkababae. Nahimutang rami so sa ka-building so makita na ako siya permi. Ako pun madungga ng ako mga roommates nga magstorya nga crush nila si Marian kay cute ko no. Buutan og naong. Kana bang best friend material kaayo Papa Joe. Pagkagabi padung ko mo duty sa akong night shift gihatod mi sa bus padung sa industrial zone. Kundi na dito ang dagan kay nga mga factory kana bang sama sa MEPS diha sa tuwa sa Lapu-Lapu. Naglingkod ko sa bus diyang nitapad og kalit na ako si Marian. Ni-smile lang siya. Pero wa ni storya. Mura ba og aloof pud siya nako. Di siya tabian og di siya flirt. Sa kalit lang nakarealize ko ang mga qualities ni Marian maoy tipo nako so sa kababae. Night shift day ka? Pangutana pa nako niya. Og nitando siya og ni-smile ra din nako. Gamay ra ang iyang smile pero nilakra dayon ang iyang cute kayo nga dimples. Lahimig company ni Marian pero same ra og industrial zone. Bali silingan rami og building. Nihunong na ang bus para i-drop ang trabahante sa company nila ni Marian. Nanganaog na sila. Unya, usa si Marian sa mga nikanaog Papa Joe. See you tomorrow Marian ha. Matod pa nako, dalang kidhat sa akong mga mata. Pareho mi nga night shift, pareho sa mi og buntag na mo out. Una mi gikuha sa bus unya nihapit dayon mi sa tungod sa building nila ni Marian para kuhaon sila. Dagan kayong mga trabahante ang nanaka sa bus pero usa ka tawo gyud ang ako ang nafokusan. Si Marian lang. Tibok mi gabi nagtrabaho, way tug, mostly na mo haggard na kayo og naong. Pero natingala ko kang Marian kay fresh looking pa man gihapon. Murag wa gyud ka. Ako kasabot sa kagalingon nganong ganahan naman kay ko niya. Na-crush na ko kang Marian. Kada gabi padung mi mag night shift, ako gyud siyang reserbahan og lingkuranan.
sa bus para mutapad nako. Kada gabi mi magtapad, kada bunta po mi magkuyog ug uli. Hangtod nga nagsabot mi nga magdungan og breakfast sa kantin sa dormitory. Dungan na mig adto sa work, dungan mig uli, dungan mig kaon, dungan na mi tanan. In short, I fall for her. She fall for me. Dili lang kay ordinaryong fall, Papa Joe. We both fall in love deeply. Dungan po mi mag-day off, unya dungan po mi nga musimba. Mag-shopping-shopping, unya samtang maglakaw-lakaw mi, nakaagi mi og hotel, og nakauyon nga mo check-in. Mao na to ang among tulumanon ni Marian, Papa Joe. Mukuyog mi, bisan og asa-asa lang. Ang time ra gyud nga magkabuwag mi kanang moadto siya sa company og matugs na sa room. Other than that, sige mi og gasikit. Always nga mura mig ragbihan ang among lawas sa kasweet. For the first time sukad sa incident namo ni Kuya og sa iyang late wife, naka-feel ko og happiness. Dito na pud kang Marian. Gisulti nako ang akong sekreto, ang about sa nitabo kang Marie, nga mo hinungdan nga gihate kog taman sa kong Kuya Nathan. Nakasabot si Marian nako, very supportive siya sa akong mga emotional struggle. Going strong ang among relationship ni Marian. Nag-celebrate me sa among 5th monthsary niyanto diyang nakita ko nga dunay niabot nga bus nga naghatod sa mga bagong hire gikan sa Pilipinas. Usa sa nikanaog sa bus mao si Ana. Nasya ko kay wa man siya nag-text nako nga nang-apply di siya. Ang mga bagong abot ni undergo orientation unya pagkahuman gibuhian na sila. Si Ana nga usa ka ex-Taiwan sweeto na ug kay bawo na siya sa iyang buhaton. Gipangita ko niya og dito nagkita mi sa kantin kauban pa nako si Marian niadtong higayuna. Nakuratan ko naglibog ko sa akong buhaton kay doon na may relasyon sa Pilipinas ni Ana. Bisan og dili seryoso pero matawag yun nga kami. Hilaw kay ko nga nitagad kang Ana. Uy Ana, hi. Naam lagi ka, wa man ka mag-inform nga ni-apply po day ka. Same pagyutag agency di ay. Matod ko pa nga to niya. Ni-smile si Ana nako og nipasiklap kang Marian. Nakasabot dayon siya nga doon na may relasyon ni Marian. Bitaw Clark ni-apply ko pero wala ko magpaibaw ni mo kay wala ko nag-expect nga dripod ka nga dormitory. Tubag pa ni Ana. Ang among mga mata duha ni Ana nag-communicate ng daan nga di siya angay musulti kang Marian nga doon na may kaagi sa Pilipinas. May na lang kaya nakasabot dayon si Ana. Nitanaw siya kang Marian og ningon nga di ko na mapilaila sa mong uyab. Pangutana pa ni Ana na ako. Mauto nga gi-introduce na ako silang duha. Nag-shake hands silang duha ni Marian ug Ana. Si Marian way kalibutan nga doon na may something ni Ana. Si Ana pud very understanding ug wagid siya nagpasabot pud nga doon na may something. Nanangin si Marian nako nga musaka na siya siyang room para matug kay duty para ba siya ini kagabi. Nikiss nako si Marian sa lips at ubangan gyud ni Ana nga nilingiw og wa ka ako nga mutan-aw. Bye babes, love you so much. See you later. Katug na pod para di ka magduka later sa mong work. Matud pa ni Marian nako dayon ni excuse pod kang Ana. Pagtalikod ni Marian niya tubang si Ana nako dayon ni pahiyom og hilaw. She's cute and very sweet. Matud pa ni Ana. Ako pod wa mahimutang kay baw ko nga pakitang tao lang to niya. Kunuhay wa siya masuko. Wa siya magselos pero I know nga nasakitan siya kay I know in love kay siya nako. Dili ko niya at imanon niya itong down kay ko kung wa pa siya nahigugman nako. Di ko niya apason sa Taiwan na same agency para same pud me og dormitory kundi pa dako ang iyang gugma kan nako. Sorry Ana pero love kay nako si Marian. Di ko gusto nga makibaw siya sa atong past. Matug ko pa nga to kang Ana. Don't worry Clark, uy kasabot ko. Ex-Taiwan ba ako? Kibaw kayo ko sa dagan diri sa mga OFW. Dali ra kayo sa kitag Paris. Ikaw pa'y maiwit nga kagwapo nimo. If I know, gilugan ka sa mga babae diri. Lucky Marian kay siya nakaangkon sa imong heart. Ayaw ka balaka kay di ko manghilabot ninyo ni Marian. Nara ko diri para mo work. Tubag pa ni Ana. Nakakinawa ko gaan-gaan dahil nakasabot si Ana. Wanay problema. Why gubot Papa Joe. Sa sunod nga mga adlaw padayon ang among sweetness ni Marian bisan og asa mi maghinagkanay as in di gyud mi maungaw mag-PDA. Okay naman sa mag-PDA kay wa man gibawal sa dorm nga di pwede mag-PDA. Daghan man pud ang nagbuhat og sama sa paglabing-labing kay daghan man mga nag-uyab-uyab diri og nagparis-paris sa among dorm.
bisan og mga minyo pagani sa Pilipinas. Kami na noon ni Marian nga parehumi nga single ug way kabilinggan. Though ako na ako'y karelasyon kang Ana while napa ko sa Pilipinas, pero wa naman kay gibuhian ako ni Ana. Doon na siya new sets sa mga barkada nga kasagaran mga lalaki. Going strong among relationship ni Marian o padung nami mag-celebrate sa among 10th monthsary. Nausab ang among schedule. Pang night shift gihapon ko pero siya day shift na. Tagsa nami magkakita, labi na nga sige kog overtime. Inigabot na ko sa dorm, inikabuntag, wa na ang bus nila ni Marian. Unya, inigikan pud na ako ikagabi padung work, wa na pud maabot si Marian. Kay sige pud sila og overtime. Ang nakaparat kay lahi pud mi og adlaw sa among day off. Tagsa na lang gyud mi magkaabot. Mag-video call na lang mi para magkita gyud mi. Ug mao na lang na ang amo ang communication. Niabot ang among 10th monthsary nga wa gyud mi naka-celebrate. May na lang kay di ako'y kauban sa work nga nisugot nga mag-change me og day off para makasabay ko sa day off ni Marian. Ug mao to excited kay ko atong adlaw kay dungan mi og day off. Plano na ko nga dadon ako siya sa hotel og adto didto tagbawon na mo ang among kamingaw sa usag-usa. Diha nami sa sud sa hotel ni Marian ug natinga ako kay nausab naman siya. Gusto niyang pangod ang lights. Normally man good. Sa among previous nga pang-hotel naka-turn on ang lights during sa panagbugno sa Leon og Carnero. Pero niya itong higayon na gipawang niya ang suga samtang naglinapaay ang Leon og Carnero. Okay naman gihapon bisan pawang ang suga kay wa may kalahian ang iyang performance. Meaning to say, wag yung pagduda bisan og gamay. Hangtod nga nahuman ang paglinapaay og nanangit siya nga mo shower, mao nga nisud siya sa banyo og naligo. Samtang naligo siya natintal na pugko og sud sa banyo kay gusto ko nga mo follow up ang Leon sa Carnero. Ug pagsud na ko sa banyo, hubo ang iyang tibok lawas sa ilawom sa shower pero nasya ko kay nasuko siya nako. Nganong niyari man kagawas nga tukaw? Matod pa niya nako, dungan sa pagka-cover sa iyang lawas. Nisamot na ko ka-excite ug nidungan yun ko niya pagtungod sa shower ug nagkabuagas ang tubig ug ako siyang gigakus ug gikisan pero iya kong gitukmod kay lagi paggawason ko niya. Ayaw lang ko cover-cover sa mong lawas kay kita naman ko na tanan. Gimingaw na kay kung nimo nga magdungan tag shower. Ikaw, wadi ka mingawaan ni. Pangutana pa na ko niya. Pero gikabiran lang yapon niya ang parts and dughan. Pero akong gitangtang yung kamot o dito, maudi ay nga nag-cover-cover siya. Kaya mga kiss marks or chikinini sa yung dughan nga bahin. Unsa ni? Pangutana ko pa nga to kang Marian nga nagtudlo sa mga marks sa iyang dughan dapit. Kani? Wara na bugas ni nga na-infected. Tubag pa niya na ako dayon talikod. Mao ba? Sige, motiwas na tag-shower kay time na ra ba? Tubag pa na ako. Ang pasabot times up na sa mga pag-check-in sa hotel. Wa na mo dayon og lapa ang Leon sa Carnero. Si Marian Sab patay malisya o grabe ka-sweet nako dihang naglakaw mi sa gawas hotel. Og padumi moadto sa bus stop para manguli na mi sa among dorm. Gusto ko nga magpakabugo og mutuo sa iyang giingon nga bugas ra nga infected. Ang ako nakit-an nga mark sa iyang dughan. Pero di ko tantong ignorante nga di makadistinguish sa kolor nga pula sa tunga niya na sagol kolor yellow ug violet. Nga to sa daplin. Tunay pila ka mga itom nga mark sa kilid. Pero wa ko mulalis. Wa ko mo kumpronta niya. Nga ipamugos gyud nako nga chikinini to ang ako nakit-an sa rason nga di ko gusto og gubot. Di ko gusto nga mag-away ming duha. Gipatuon nako nga akong kagalingon nga bugas na gyud to, Papa Joe. Sunod nga mga adlaw okay ra man gihapon ang among relasyon ni Marian bisan og tag sa rami magkita og dali pa gyud kayo tungod kay opposite kayo ang among schedule. Makontento na lang mi sa tawag og text og video call. Usa ka adlaw niya na samtang diha ko sa among room, usa ka roommate nako ang niingon nga nakit-an ko nila si Marian sa bus station nga dunay kuyog lalaki. Kuyog raman ka. Okay ra na brad. Tubag ko pa. Nihilom na lang pod ang akong roommate. Ginipinsaan na ako si Marian bisan og deep inside nagduda nako. Mutong usa ka adlaw niya na nagpapretend ko nga sakit kayo kung lawas o gilantan ko. Pang famas gyud ang akong arte sa among dorm coordinator para mutuo siya nga nasakit ko. Basta masakit diri sa Taiwan, pwede ka nga mo absent. Pero mao lagi na, dadon gyud ka og clinic. Kischedule na ko nga ihatod sa clinic para ipa-check up.
Kibaw ko nga dugay pa ang muhatod na ako sa klinik. Enough nga maabot ang bus nga sakyan nilang Marian gikan sa work. Nagpaabot gyud ko sa gawa sa gate. Sa bus nga moabot, tense kay ko kusog kayo nga akong kulba. Relax lang Clark, matod pa ni Ana nako diha sa kong likod nga nanabako sa iyang vape. Ganina ra ka diha, pangutan ko pa nga to niya. Oo okay, nag-observe ako nimo, tensyonado kay ka. Parang di ka mapakali sa tinagalog pa. Pag-joke-joke pa ni Ana. Okay ra ko nagpaabot kong Marian nga maabot. Tubag ko pa. Si Marian. Doon na ba yung mga tabi-tabi nga nadungog diri. Pero di lang kumusulti nimo. Di ko gusto nga mahimong bias. Matod pa ni Ana. Sa may but pasabot nimo sulti ko. Sa imo nadungog. Pangutana ko pa. Obserbahin na ang imong girlfriend. Kaya basin tanan tao diri sa dorm, ikaw na lang ang wakabaw. Tubag pa ni Ana. Pagkataon niabot ang bus nga nagkuha sa mga kauban nila ni Marian. Nagpaabot ko nga munaog si Marian sa bus pero nilargan lang og balik ang bus walay Marian nga ako nakita. Asa day ka siya? Pangutana ko pa sa kong kagalingon ng murag nabasa po ni Ana nga diha sa kong kilid sigig paso siyang vape. Clark, ari ba ako magtambayan while mag-vape ko kay bawal man sa sud. Mao nga makita gyud ko pirmi nga mauwahi na si Marian og abot. Dili siya musakay sa bus. Moabot na siya diri kasagaran mga 1 hour after. Kung ako nimo, imo siyang atngan. Dito ay og lantaw-lantaw nimo sa gawas. Basin og imo makit-an sa kilid-kilid. Matud pa ni Ana. Ang gawas nga pasabot ni Ana mao nga dito gudi ay sa highway daplin sa karsada. Nga na dito nakahilera ang mga establishments like store, restaurants, mga salon ug uban pa. Motong gisunod nako ang advice ni Ana. Nilakaw ko padung sa gawas ug makita na nako ang mga public transportation sama sa bus nga mangagi, mga private cars and motorcycles ug mga stores. Nibutok ang tumang kulba sa kundughan diyang nakita nako si Marian kuyog ang lalaki nga usarapod ka Pinoy. Nagkuyog sa laglakaw mo nga nagtuo ko nga basin og friend lang sila. Pero niagbay ang lalaki unya giwakli ni Marian ang kamot dayon naglingi-lingi kini sa palibot. Nagtago ra gyud ko. Wala ko magpakita ug nagpaabot pa ko og another concrete evidence nga ako yung proof nga niduwa og laing team si Marian. Naglakaw sila dayon og nihunong pag-abot sa Esquina crossing padung sa among dormitory. Nagstorya sila og gadyot unya na siya ko. Sa sunod nga ako nakita kay ni-kiss niya ang lalaki sa iyang lips unya ni bye-bye pagkahuman. Dayon si Marian naglingi-lingi unya pasmas kanilakaw paingon sa mong dorm. Gitiming gyud ni Marian nga makauli siya sa dorm minutes before sa curfew time which is 10 sa gabi. Nagsunod lang gyud ko niya. Wa na ko siya apasa para pangutanon o kumprutahon. Nakita pa na ko si Marian nga niagi tungod sa gate. Nihay pa siya ni Ana. Unya si Ana nihilopod kang Marian. Nakasaka na si Marian silang room. Kami si Ana nagbarog sa gate nga way tinagdanay. Pagkataod ni tigong si Ana. Basing ginahan ka nga imo nang ipagawas Clark. Willing kong maminaw. O dito ako makapugong og nakahilako sa tubangan ni Ana. Doon na siya lang laki. Nakitaan gyud nako sa akto. Tubag ko pa. I'm not surprised. Sa gikaingon ko na mo na'y sulti-sulti sa tibok dorm. Doon na siya laing uyab. Nga taga laing dorm rasab. Mawabitaw nga giinanti ka nga panid-i kay gusto ko nga ikaw mismo makakita. Matod pa ni Ana. Ako yun nakitaan sa duhan ako ka mga mata na ako. Sakit jud kayo. Tubag ko pa nga naghilak. Unya sa may gibuhat nimo, imo lang silang gipasagdan. Pangutana pa ni Ana. Nitando ko og namahid sa kong luha. I feel you Clark. Karelate ko ana nga pagbatia. Mao nga di ko mo condemn nimo kay naka-experience ko ana. Same situation. Matod pa ni Ana. Wala ko pansin na ang mga pasumbingay na ako. Kikibaw ko nga ako ang iyang gipasabot. Kato pa ko kibaw nga seryoso di ay kaayo siya nako. Abi na ko og naka-move on na siya. Abi na ko nag-enjoy na siya sa mga barkada nga mga lalaki. Knowing Ana nga barkadista kaayo og mga lalaki. Unya di lang ko ma-surprise og makauyab siya or maka-fling-fling man gani sa usa siya mga barkada. Makaingon gyud ko sa mga galingon nga weak ra kaayo ko Papa Joe. Imagine nasakpan ako siya sa akto, akong uyab pero wa ko kasulti niya.
Mag-chat lang gyapon mi, mag-text mi pero wako ka kompronta niya sa rason nga gusto nako nga personal nako siyang sultian. Mga 3 weeks na nilabay nga gidibdib nako ang kaguol tanan. Imbis akong komprontahon ang akong uyab, magsige naman ako og research sa iyang uyab nga kauban ra kuno niya og company. Pero lahi lag dorm. Dili ra rayo sa dorm nga among gipuy-an. Magsakit ang akong dughan kada adlaw nga magunahuna nga kauban sila pirmi sa trabaho. Unya ko mag-day off kaha sila. Asa sila paingon? Mag-check-in kaha sila? Ingon ako mga roommates nga sige nilag makitaan si Marian nga adto sa park. Mag-date siyang uyab. Ganong dili pa man nimo buwagan, Clark, ikaw may gitonto ana oy. Makita pa kaglain oy, kagwapo nimo. Nasi ana o, giapas gyud ka diri. Sure ko loyal gyud na nimo. Matud pa sa ko mga roommates. Kay ba ko nga gibuang lang ko ni Marian. Pwede raman unta og ako nilay mubuwag niya sa text pero wala ko buhata. Part sa kong kaugalingon di ko gusto nga magkabuwag mi ni Marian. Ang nakalipay nako after ko na depressed tungod sa sitwasyon namo sa kong kuya Nathan. Bali si Marian lang ang nagpabalik ako ato sa kaabtik Papa Joe. Insaktong 1 month usap ako nakahigayon og prangka kang Marian nga na timing nga wakoy overtime niadto. Maong sayo ko nga nakauli og nagpaabot ko sa gawas sa gate sa among dorm kay wa namang gihapon siya mosakay sa bus. Kay lahi naman ang bus nga iyahang gisakyan pirmi. Ang iyang uyab na nga taga-laing dorm naman Papa Joe. Nagpaabot ko niya sa gawas ug na-shock siya diyang nakakita siya nako. Long time no see babes. Matod ko pa niya nga kunwari wako kabaw sa imong gipangbuhat. Clark, imo kong giat nga diri. Pangutana pa niya nga why makalabaw sa kahilaw siyang naong. Oo, giat nga ka diri kay gimingaw na kay kunimo. I know for the past days, shaky atong relationship. Daka mga balita nga bati ako nadunggan pero di na ako mag-mind na babes. Usa akong gusto. Kana, ang pag-fix atong relationship. Balik naman ko og night shift next week. Magkakuyog na tagbalik. Matod ko pa niya. Pero ang naong ni Marian ni samot og ka-bothered nga murag dako kay problema. Clark, dili gyud ka gihapon mo give up bisan og kibaw na ka nga dunan ako'y laing uyab. Kibaw naman kuno ka kay nakita naman kuno nimo pero nagpa-pretend lang gihapon ka nga okay. Nagpa-butabungol lang kunuhoy ka. Matod pa niya na ako. Yes babes, nagpabuta-buta ko, pabungol-bungol kay love kay tika. Buwag yun ang laki nimo kay dawaton gihapon tika. Tubag pa na ko niya. Pero nihilak si Marian og ningon nga mabdus ko Clark. Ug obviously dili ikaw ang amahan kay more than 2 months na tang way contact. Mo ni problema na ako karon kung makibaw ang agency nga mabdus ko, maripat yun ko. Nasya ko Papa Joe. Grabe. Wag ko dayon katingog. Mabdus di ay siya. Unya bawal ra ba sa Taiwan? Dili ra ba matago ang tiyan kay mudako magyud na anytime gikan niya to pwede siya nga papulion sa Pilipinas. So, unsa may plano nimo? Kano sa amang kamusultian na sa imong coordinator? Pangutan ako pa nga to niya. Anto bang ni Marian nga nagsabot pa kuno siya sa nakapamabdos niya nga magdungan sila og uli sa Pilipinas. Mananghin kuno siya, unya muli ng Pilipinas para magpakasal. Pagkahuman na mo istoryahan ay Papa Joe ni dali kog adto sa pinakaduol nga Filipino store para mo inom. Ni order ko usa ka bucket nga beer. Unya ako ra usa nga nagtagay. Kalunlay po nimo ikaw lang. Pwede mo sabay? O paglingi pa nako si Ana. Ang nitapad nako sa akong table. Nag-inumin duha Papa Joe, pero purely tagay ra gyud. Mura ba og magbarkada lang. O gi-comfort ko niya, pero way na itabo namo. Kay di na ko makaya nga mulingi sa lain samtang nagbangutan ko sa akong kaguol. Hubog kay ko nga nagpauli sa among dorm. Giatiman ko sa among mga roommates. Gitambagan ko na og bisag unsa na lang. Nganong di naman lang yung kang Ana ang imuhang higugmaon Clark? Wala ta kay problema ron. Patay ka na ni mo sa Ana pero imo lang git siya puwira pag-ayo. Matod pa sa akong mga roommates. Nagagasang mga advices nga lagi ko no, mas maayo pa si Ana ang akong pilion bisan og chain smoker og liberated. Pero at least prangka og napagkatotoo lang. Kaysa hinhin kunuhay, conservative o girlfriend material nga si Marian pero pino ang labok o gibinuangan lang ko. 1 week after mo nalay ako nadunggan nga dunay giparipat nga babae kay buntis ko no.
si Marian di ay ang gipapauli sa Pilipinas. Wa na gani mi magkaistorya. Wa na ko kababay niya. Og after ato Papa Joe, nawad-an na pug ko og contact niya. Wa na ko kibaw og unsay nitabo siyang life. Nagul ko kay lain na siyang tao nga love na ko kayo ang hingpit nga nawala sa akong life. Si Kuya Nathan, dayon karon si Marian. Ako gibuhat kada day off nako ato ko magtambay sa Filipino store para magsigi og inom. Mao na lay kadangpan nako ang ilimnon nga makahubog kay si Ana tagsan lang pud nako makit-an sa among dorm. Month of December kato, nagpadung na pud ang Pasko. Busy na pud kayo ang mga tao sa tibok dorm og decorate og mga lanterns, mga series lights, mga parol og Christmas tree. Pero ako, nag-uol na sab. Kay ako mahinumduman nga Christmas Eve ra ba, may una nagka-encounter ni Marian. Tuod man pag-abot sa December 24 sa gabi, bibo na kayo ang tibok dorm sa Christmas celebration. Excited ang tanan sa open house or freedom nga ihatag once a year, kundi libre ang tanan nga makaadto sa mga rooms sa babay o sa mga lalaki. Ang malipay raman, ani, katurag yun na ay mga uyab kay more may time nga makatapat sila o katug silang uyab nga di sila makalapas sa balaod sa dorm. Niadto ko sa gate sa dorm o expected na ko na si Ana nga naglingkod. Hi Ana. Himala lagi nga wa ka mag-aso-aso sa mong baba sa babe. Matod pa nako niya. Ug ni-smile siya nako. Merry Christmas Clark. Ikaw po gani himala nga wa ka mahubog ron. Tubag pa niya nako. Nakahukom manggug ko nga dili sa ko maghubog ron basin ugma na siguro. Joke pa na kung tubag niya. May noon ako kay permanent na gyud nga mao na gyud ni. 1 month naman ko ni biya og panabako. Matod pa ni Ana. Sure ka? I mean, di na ka manigrilyo tanan? Pangutan ako pa nga to niya. Oo, di na po kuminom. Nagbait na ko kay pastor manggod ang akong afam. Conservative kayo, di gusto babae nga naibisyo. Tubag pa ni Ana. Gisultihan ko niya nga naa siya ay Amerikano nga kachat ug willing makigminyo niya. After New Year, mananghin na daw siya sa agency nga di na siya mutiwas sa kontrata kay mo pauli na siya sa Pilipinas para magminyo sa iyang Amerikano. Wow! Na-shock na sab ko. Wa ko ma-expect nga mo settle down na si Ana. All the while, nagsalig lang ko nga ako ra ang tanan niya. Nagdahom ko nga nagpaabot lang siya. Nako anytime nga makamata ko nga nagkinahanglan day ko niya. Sa tarang tao sa kinabuhi si Ana lang ang nagmahal nako unconditionally. Siya lang ang wa mo biya nako. Bisan og na ako'y lain, supportive gihapon kaayo. Pero bisan sa unsa kadako sa iyang gugma nako nagihapoy kinutuban. There's no such thing as magpakasanta. Ni-give up na si Ana nako completely. Wala lang. Sakit lang kay bisan pa og di na ko siya love pero she's been a part of my life. She's always been there for me in the lowest and darkest moment of my life. Kunya karon, mawa na pud siya. Unsa may ako mabuhat kundi sa pag-wish niya nga ma-happy siya. Good luck Ana and best wishes sa imong kasal. Matod ko pa niya. Nikidat siya og nipahiyom din ako. Ikaw Clark, unsa may plano nimo after mahuman ang imong kontrata? Pangutana pa niya nako. Ako pa siyang gitubag nga mo-renew ko og another contract tungod kay love na nako ang Taiwan. Yes, I love Taiwan Papa Joe. Hangtod pwede pa ko nga motrabaho diri ari ko. Feeling magud nako kung na ako diri mura ko og naa sa laing planeta. Mura ba og fantasy Papa Joe? Kibaw ko nga dili pa ni the end sa kong story. Who knows what will happen in the future? I know nga dunay something and someone nga gitaganan ako si God. Ari ko sa Taiwan magpaabot handod mapasaylo ko ni Kuya Nathan. Para sa kong brother kung nakapaminaw ka karon, I love you Kuya. Nagpaabot lang gihapon ko nga mapasaylo ko nimo. Daghang salamat kayo Papa Joe sa pagbasa nimo sa kong suwat nga taas kayo. Di man tinuod happy ending pero at least dunay mga moral lessons nga makatunan ang imong mga followers ug ginaot pa nga nalingaw pud sila samtang naminaw sa kong kaagi sa akong kinabuhi ug gugma. Dinhi na lang kutob og daghang salamat. Imong magtatampo, Clark.